Ang masalita ay may talim. At sa hapong iyon, naramdaman ni Ramil ang bawat taga, bawat saksak, bawat hiwa ng masalitang binitiwan ni Mang Teban na tila ba unti-unti siyang pinapatay sa harap mismo ni Melanie. Nakatayo sila sa bakuran ngang bahay nga ito, sa ilalim ngang naniningkit na sikat ng araw. Ang alikabok na pumapailan lang sa bawat ihip ngang hangin ay tila alaalang nakpapausok sa kanyang kahihiyan. Kausap lang niya ang dalaga ilang saglit kanina, magkahawak kamay sa likod ng isang puno nga ratiles. Pinapangarap ang isang bukas na paralang sa kanila. Isang bukas na ngayon ay binubura ng ama nito. Anong may papakain mo sa anak ko, Pag-ibig? Ang boses ni Mang Teban ay parang kulok na bumasak sa katahimikan ng hapon. Ang Pag-ibig, Ramil, hindi na ilalagay sa sikmura, hindi iyan nakakabusok. Bawat salita ay isang dagok. Nakayuko si Ramil. Ang makamaw ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ang pagmamahal niya kay Melanie. Ngunit anong isasagot niya? Na isa lang siyang hamak na mangingisda? Na ang kinikita niya ay sapat lang sa kanilang kanyang lolobadong? Itay, tama na po. Pakiusap ni Melanie. Ang mga mata ay namumula na sa pagpipigil ng luha. Nag-usap lang po kami. Nag-usap? Umismit si Mang Teban. Ang tingin ay parang dinudurok ang pagkatao ni Ramil. Nakikita ko kung paano kayo mag-usap. Ramil, pakinggan mo ako. May pangarap ako para kay Melanie. At sa pangarap na yon, walang lugar para sa isang tulad mo na ang tanging yaman ay ang lambat na butas-butas. Ang huling pangungusap na iyon ang pinakamasakit. Tumingala si Ramil, hindi para labanan ang tingin ni Mang Teban, kundi para salubungin ang mga mata ni Melanie. Nakita niya ron ang awa, ang pag-alala, ang kawalan ng magawa, at iyon ang mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Hindi galit ang nararamdaman niya para kay Mang Teban, kundi isang matinding desperasyon. Isang uhaw na patunayan ang kanyang halaga. Hindi na niya hinintay na tapusin pa ni Mang Teban ang kanyang litanya. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang mag-ama, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 bato. Narinig niya ang pagtawag ni Melanie sa kanyang pangalan. Isang tunog na tila kutsilyong humihiwa sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Ang paglingon ay pagkatalo. Ang paglingon ay pag-amin sa lahat ng sinabi ni Mang Teban. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang mga paa ay dinala siya palayo sa bahay na iyon, palayo sa kahihiyan, hanggang sa maamoy niya ang pamilyar na alat ng dagat. Ang amoy ng kanilang buhay, ang amoy ng kanyang kahirapan. Pagdating niya sa kanilang maliit na dampa na nakatayo malapit sa dalampasigan, nadatnan niya ang kanyang lulubadong na nakayos ngang lambat. Ang makamayng matanda, kulubot at sunok sa araw, ay sanay na sanay sa bawat galaw, sa bawat buhol. Tumingala ito, at sa isang tingin lang, nabasa nito ang lahat. Hindi na ito nagtanong. Hinintay lang nito na magsalita si Ramil. Lolo, nagsimula si Ramil. Ang boses ay nanginginig sa pinahalong galit at pihati. Kailangan nating pumalaot malayo, dun sa sinasabi ninyong dagat na malalim, kung saan naglalakihan ang mga isda. Itinigil ni Lolo Badong ang ginagawa. Dahan-dahan itong tumayo, ang mabuto'y tumutunog sa pag-unat. Tumingin ito sa apo, ang mamatay malalim pa sa dagat na kanilang kabuhayan. Mapanganib doon, apo. Ang dagat doon ay hindi pala kaibigan. Maraming bangka na ang hindi na nakabalik mula roon. Wala na akong pakialam, lolo. Halos pasigaw na. Sabi ni Ramil, ano pa bang mawawala sa atin? Ang dampang ito na anumang oras ay pwedeng tangayin ng hangin? Ang bangka nating halos mabulo na, kailangan kong patunayan sa kanila. Kailangan kong patunayan sa sarili ko
na hindi ako basura. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang marahang hampas ng alon sa dalampasigan ang maririnig. Tinitigan ni Lolo Badong ang kanyang apo at sa mukha ni Ramil ay nakita niya ang sarili. 50 taon na ang nakalilipas. Isang binatang may pangarap, punong nga alap at handang sungin ang anumang panganib. Bumuntong hininga ang matanda. Isang tunong ng paksuko. Sige, sabi nito sa wakas, ihanda mo ang biyayang dagat. Bukas, bago pa man tumilaok ang nga manok, haharapin natin ang halik ng unos. Hindi alam ni Ramil kung gaano katoto ang mahuling salita ng niyang lolo. Kinabukasan, sa dilim ng madaling araw, itinulak nila ang kanilang maliit ngunit matatak na bangka, ang biyayang dagat, tungo sa laot. Ang unang ilang oras ay mapayapa. Ang araw ay sumikat na, tila isang gintong barya sa kalangitan, at ang dagat ay kalmado. Nakahuli sila ang ilang isda, sapat para sa isang linggong pagkain, ngunit hindi ito ang kanilang pakay. Nagpatuloy sila sa paglalayag, papalayo ng papalayo sa pamilya na tanawin ng kanilang baryo. Nagsimulang magbago ang lahat ng tanghali. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang langit na kanina'y bugaw ay nagkaroon ng kulay berdeng halos manilaw-nilaw. Isang kulay na nagbabadya ng panganib. Ang mga alon na kanina'y marahan ay nagsimulang mag-alsa papalaki ng papalaki. Lolo, may parating, sabi ni Ramil. Ang kaba ay gumagapang sa kanyang dibdib. Matagal na itong naghihintay. Sagot ni Lolo Badong, ang mga matay na katuon sa nagdidilim na abot tanaw. Hawa nito ang timon ng buwang higpit. Ang mukhay tila isang maskarang inukit sa bato. At pagkatapos, dumating ang unos. Hindi ito isang ordinaryong bagyo. Ito'y isang halimaw. Ang hangin ay sumisigaw na parang isang mangkukulam. Ang tunog nito'y sapat na para mabingi ka. Ang ulan ay bumubuhos na parang magabalang tumatama sa kanilang balat. Ang biyaya ng dagat ay inihahagis-hagis na parang isang palito sa gitna ng nangalit na karagatan. Nawala ang pakakaibangang langit at dagat. Lahat ay isang magulong pagsasamang kulay abo, itim, at ang nakakasilaw na puting ang kidlat na walang tigil sa pagguhit sa kalangitan. Ramil, magtapon kang tubig. Sigaw ni Lolo Badong. Ang boses ay halos lamunin ng ugong ng bagyo. Sinunot ni Ramil. Paulit-ulit niyang inilabas ang tubig na pumapasok sa kanilang bangka, ngunit tila wala itong katapusan. Bawat alon na humahampas sa kanila ay parang suntok ng isang higante. Naririnig niya ang pag-angal ng kahoy ng kanilang bangka, isang tunong ng pagbibigay. At pagkatapos ay nakita niya ito. Isang pada ng tubig, isang alon na mas mataas pa sa mga puno niyog, rumaraga sa patungo sa kanila. Hindi ito alon, ito ang kamatayan mismo. Wala ng panahon para sumigaw. Naramdaman na lang ni Ramil ang isang napakalakas na impact. Ang tunog na nababasa na kahoy ay sumabo sa kanyang pandinig. Ang lamig ng tubig dagat ay biglang yumakap sa kanyang buong katawan. Nagnanakaw ng kanyang hininga. Inikot siyang tubig. Itinaas. Ibinaba. Hanggang sa hindi na niya alam kung nasaan ang itaas at kung nasaan ang ibaba. Sinubukan niyang sumigaw para sa kanyang lolo, ngunit tubig lang ang pumasok sa kanyang bibig. Sa isang saglit na pag-ahon, nakita niya ang putol na bahaging kanilang bangka. Nakita niya ang kanyang lolo na nakakapit dito. Ilang metro ang layo. Sinubukan niyang languin ito, ngunit isa pang malaking alon ang humampas sa kanya. Itinulak siya palubok. Ang huling pumasok sa kanyang isip ay ang mukha ni Melanie, ang mga mata nitong lumuluha, at pagkatapos,
Lahat ay nagdilim. Dahan-dahan siyang nakamalay sa tunong marahang hampas ng alon. May sakit sa kanyang tagiliran at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Pinilit niyang imulat ang kanyang nga mata. Buhangin. Ngunit hindi ito ordinaryong buhangin. Maitim ito. Itim na parang abongang isang malaking sunok. Ang kalangitan sa itaas niya ay walang kulay. Isang blangkong kulay abo. Dahan-dahan, siyang umupo, nilabanan ang sakit at pagkahilo. Lolo? Garalgal niyang tawag. Iginapo niya ang kanyang paningin sa paligid. Addo niya ito nakita. Ilang metro mula sa kanya, nakahandusay ang katawan ng kanyang lolo Badong. Nakasupsop sa itim na buhangin. Hindi ito gumagalaw. Isang matinding takot ang biglang kumalat sa buong katawan ni Ramil. Lolo! Gumapang siya patungo sa matanda. Ang bawat galaw ay isang pagsubok. Habang papalapit siya, doon niya napansin ang nasa likuran nito. Isang padengang gapuno, masisikip at matataas, na bumubuo sa isang gubat na tila walang katapusan. Ang dilim sa pagitan ng gapuno ay solido, tila kayang lumamon ng kahit anong liwanag. Nang malapit na siya sa kanyang lolo, isang paggalaw mula sa gilid ng kanyang mata ang nagpatigil sa kanya. Sa mismong bungat ng gubat, kung saan naksasaluno ang dalampasigan at ang mapuno, isang anino ang humakbang palabas. Isang anino na may anyong tao. Nakatayo lang giturun, hindi gumagalaw, nakatinjin sa kanila. Nalamig ang bato ni Ramil at nanindig ang kanyang mabalahibo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sino ito? Nasaan sila? Ang anino ay nagsimulang maglakat palapit sa kanila. Dahan-dahan, ang bawat hakbang ay may bigat na hindi may paliwanag. Ang takot ay parang lason na gumagapang sa ugat ni Ramil. Hindi niya may galaw ang kanyang katawan. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang paparating na anino habang ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Sa bawat hakbang ng estranghero, mas lalong nagiging malinaw ang anyo nito. Isang matandang babae. Payat ang pangangatawan. Nakasuot ng bestidang luma na at kupas na ang kulay. Ang kanyang buhok na halos puti na lahat ay nakapusot ng mahigpit. Ngunit ang nakapagpatigil sa pahinga ni Ramil ay ang mukha nito. Ang maguhit ng kulubot sa mukhang babae ay hindi nagmumula sa galit o baksik, kundi sa paglipas ng maraming taon. Ang kanyang mamata, maliliit at bahagyang singkit, ay may kinang pag-alala. Huwag kang matakot, iho. Sabi ngang matanda, ang boses ay mahinahon at puno nga habag. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanila. Itinaas ang dalawang kamay na tila ba nagpapakitang wala itong masamang hangarin. Nakita namin ang nangyari. Ang dagat, kung minsan ay nagiging sakim. Sa likuran ng matanda, dalawa pang lalaki ang lumabas mula sa gubat. Payat din ng maito, suno ang balat sa aro. At ang kanilang mga mata ay may parehong pagod at pag-aalalang nakita ni Ramil sa matandang babae. Ang kasama mo, sabing matanda, ang tingin ay napunta kay Lolo Badong na nanatiling walang imik. Ayos lang ba siya? Doon lang natawan si Ramil. Ang takot ay napalitan ng biglang pag-alala. Lolo, sigaw niya ulit. At sa pagkakataong ito'y tuluyan na siyang nakalapit at inalok-alok ang balikat ng matanda. Lolo, gumising po kayo. May mahinang ungol na kumawala sa bibig ni Lolo Badong. Buhay pa ito. Isang malaking bigat ang tila nawala sa dibdib ni Ramil. Tulungan niyo po kami. Pakiusap ni Ramil sa mga bagong dating. Ang boses ay basak. Ang matandang babae ay nagbigay ng senyas sa dalawang lalaki. Walang salitang lumapit ang mga ito at maingat na binuhat si Lolo Badong. Ako si Nita.
Pagpapakilala ng babae habang pinakmamasdan niya ang pag-alaga ng makasama kay Lolo Badong. Ang maiyan ay sina Cardo at Ben. Huwag kang mag-alala. Dadalhin namin kayo sa isang lugar kung saan kayo ligtas. Nasaan po kami? Tanong ni Ramil. Dahan-dahang tumatayo, ramdam ang sakit sa buo niyang katawan. Tumingin sa kanya si Aling Nita. Ang mata nito ay tila nakikiramay sa kanyang sinapit. Napadpad kayo sa aming islang hindi na halos nabibisita ngang tagalabas. Nasa Baryo Lunod kayo. Iho, Baryo Lunod, Langchim. Ang pangalan pa lang ay nagbigay ng kilabot kay Ramil. Tila may sumpa sa tunok nito. Maasikaso namin ang lolo mo sa aming baryo, patuloy ni Aling Nita. May kaunti kaming kaalaman sa panggagamot, ngunit kailangan na nating umalis dito sa dalampasigan. Mapanganib kapag nagsimula ng magdilim. Mapanganib po? Bakit? Nagatubili si Aling Nita. Tumingin muna siya sa madilim na gubat na tila may tinitiknan bago muling nagsalita. Ang boses ay mas mahina na ngayon. May mga bagay na naninirahan sa gubat na iyon. Nga nilalang na hindi dapat makitang tao. Mga aswang naligaw. Sila ang dahilan kung bakit kami namumuhay ng makakasama sa isang ligtas na lugar. Isang mangingisda si Ramil. Lumaki siya sa mga kwento tungkol sa sirena, sa Shokoy, sa Berberoka. Ngunit hindi siya kailanman naniwala sa aswang. Kwentong pambata, panakot sa mga pasawi. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Aling Nita, ang hindi may tatagong takot sa kanyang mga mata ay nagpadala ng kakaibang kaba sa kanyang sistema. Halika na, sabi nito, at nagsimula na itong maglakad patungo sa isang maliit at makitid na daan papasok sa gubat. Sumunod si Ramil, ang isip ay gulong-gulo. Sa isang banda, may nararamdaman siyang hindi may paliwanag na pasasalamat. Buhay sila. May tumulong sa kanila. Ngunit sa kabilang banda, ang itim na buhangin, ang pangalan ng baryo, ang babala tungkol sa aswang. Lahat ay bumubuo ngang isang larawan ng panganib sa kanyang isipan. Ang daanan ay makitit at nababakuran ng matataas na puno na halos nagtatakip sa aboring kalangitan. Ang hangin ay mabigat at malinsangan. May pinahalong amoy ng nabubulok na dahon at ng alat ng dagat. Kakaiba ang katahimikan. Walang huning ang ibon. Walang ingay ng anumang kulisap. Tanging ang tunog lang ng kanilang mapa sa malambot na lupa at ang paminsan-minsang pag-ungol ni Lolo Badong. Naglalakat si Ramil sa likuran ni Aling Nita habang nasa unahan naman nila ang dalawang lalaking buhat-buhat ang kanyang lolo. Hindi niya maiwasang ilibot ang kanyang paningin sa kasukalan. Ang dilim sa pagitan ng mapuno ay tila may sariling buhay. Tila may mga matang nakamasit mula ron naghihintay. Pinilik niya ang kanyang ulo. Pagod lang ito, sabi niya sa sarili. Epekto ng trauma. Ngunit sa isang saglit, sa gitnang pakurap ng kanyang mata, sa pinakamadilim na bahaging gubat sa kanyang kanan, ay may nakita siyang dalawang nagliliwanag na tuldok, dalawang pulang tuldok. Para itong mabaga nga sigarilyo na nakalutang sa ere. Nakatitih sa kanya. Napahinto siya sa paglalakad. Nanlaki ang kanyang mamata. Kinusot niya ang maito. Iniisip na baka na mamalimata lang siya, pagtingin niyang muli. Wala na. Tanging ang siksik na kadiliman na langang gubat ang nandun. Iho, ayos ka lang. Tanong ni Aling Nita na napansing nahuhuli siya. Wala po. Mabilis na sagot ni Ramil. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. May nakita lang po yata ako. Ngumiti si Aling Nita. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag mong pansinin ang mga anino sa gubat na ito. Kung minsan, mapaglaro ang mga iyan.
Malapit na tayo. Ilang hakbang na lang. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit hindi na maalis sa isipan ni Ramil ang 20 matang iyon. Totoo ba ang nakita niya? O ang pagod at takot na ba ang unti-unting sumisira sa kanyang katinuan? Ilang sandali pa, natanaw na nila ang buka ng gubat. Para silang lumabas mula sa isang madilim na lagusan patungo sa isang di inaasahang liwanag. Ang Baryo Lunad ay hindi tulad ng inilalarawan sa isip ni Ramil. Ito isang maliit na pamayanan ng 10 hanggang 15 bahay kubo, mayos na nakapalibot sa isang malinis na espasyo sa gitna. May isang lumang poso sa gilid, at sa kabila nito ay isang mas malaking kubo na tila nagsisilbing bulwagan. Ang hangin dito ay hindi na kasing bigat ng salop ng gubat. May katahimikan. Ngunit ito'y katahimikan ng kapayapaan, hindi ngang panganib. Nandito na tayo. Sabi ni Aling Nita, isang magili na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Ang ngiting iyon ay tila may kapangyarihang magpawing takot. Dito, ligtas tayo. Ilang mataga-baryo ang sumalubong sa kanila. Mga babaeng may dala-dalang bangang tubig, mga lalaking nagayos ng kanilang magamit sa pangingisda, at ilang mga batang naglalaro ng taguan sa likod ng makubo. Lahat sila ay huminto sa kanilang ginagawa at tumingin sa kanila ng may pag-aalala at awa. Walang bahit ng pagbabanta sa kanilang mga mukha. Isa pang bangka ang pinalubog ng dagat. Nita, tanong ng isang may edad na lalaki. Ang mukha'y ukit sa pag-aalala. Ambo, sagot ni Aling Nita. Tulungan ninyo kami. Ang matanda'y malubha ang lagay. Dinala nila si Lolo Badong sa lupngang pinakamalaking kubo. Maingat siyang inihiga sa isang papak na kawayan. Agad na kumilos si Aling Nita. Nagpakulo ito ang tubig na. May madaw na hindi pamilyar kay Ramil. Ang halimuyak nito ipumuno sa silid gamit ang isang malinis na basahan. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ng matanda. Isang babae naman ang lumapit kay Ramil. May dalang mangkok ng mainit na sabaw. Kumain ka muna, iho. Kailangan mong palakasin ang iyong katawan. Tinanggap ito ni Ramil. Sa unang higop niya sa sabaw na gawa sa lamang dagat at nga ugat, naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang buwang katawan. Tinutunaw ang lamig ng takot at pagod. Napakabuti nila. Sa gitna ng islang ito na pinaniniwalaan niyang isinumpa, nakahanap siya ng anghel. Salamat po, sabi niya sa babae. Ang boses ay taos puso. Salamat po sa inyong lahat. Ngumiti lang ang babae at tinapik siya sa balikat. Nang makamalay si Lolo Badong makalipas ang 1 oras, si Aling Nita mismo ang nagpainom dito ngang pinakuluang halamang gamot. Nagising ang matanda na nalilito, ngunit nang makita nito si Ramil na nasa tabi niya, bahagya itong kumalma. Gayunpaman, hindi nagsalita si Lolo Badong. Tinitingnan lang nito ang matao sa paligid. Ang mga matay gumagala, sinusuri ang bawat sulok ng kubo, ang bawat mukhang mataong lumalapit sa kanila. Pagod lang yan. Bulong ni Aling Nita kay Ramil. Hayaan muna natin siyang magpahinga. May inihanda kaming isang kubo para sa inyo. Ang kubong ibinigay sa kanila ay maliit ngunit malinis. May 2 banig na nakalatak sa sahig na kawayan. Sa paglubog ng araw, nagsimulang magbago ang paligid. Ang masayang kwentuhan ng taga-baryo ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Napansin ni Romel na isa-isa nang nagsisipaso sa kanilang bahay ang tao. Ang mabintana ay isinasara. Ang pinto ay hindi lang isinasara, kundi naririnig niya ang tunong na mabibigat na tarangkang kahoy na inilalagay sa likod nga maito. Klag, klag, klag. Ang tunog ay umaling-aunaw sa buong baryo. Pakalipas ng ilang minuto, ang buong lugar ay nabalot ng katahimikan, tila isang bayan ng mamulto. Wala ni isang
tao sa labas. Bakit po ganito? Tanong ni Ramil kay Aling Nita na siyang huling naghahanda para pumasok sa sarili nitong kubo. Tumingin si Aling Nita sa papalubog na araw. Ang mukha ay seryoso. Ang gabi, iho, ay pag-aari na nila. Maaswang. Hanggat tayo ay nasa loop, sa likod ng nakasarang pinto, ligtas tayo. Ito ang kasunduan. Ito ang paraan para mabuhay sa islang ito. Pumasok na si Aling Nita at narinig ni Ramil ang isa na namang malakas na klek ng tarangka. Ginawa rin niya ito sa kanilang kubo. Dobleng higpit. Ang pakiramdam ng pasasalamat ay unti-unting nahahaluan ng lumalaking pagdududa at takot. Nakahiga na si Ramil sa kanyang banik, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Pinakikinggan niya ang mahinang pahinga ng kanyang lolo sa kabilang bani. Sa labas, ang katahimikan ay nakabibingi. Hindi ito ang katahimikan ng probinsya na punong huningang kuliglik. Ito ay isang katahimikang walang laman. Isang katahimikang naghihintay. At sa gitnang katahimikang iyon, narinig niya ito. Isang sigaw. Hindi ito ordinaryong sigaw. Ito'y isang sigaw na punong-purong sinda. Isang sigaw na tila pinipiga mula sa kaluluwang isang tao. Isang sigawng lalaki. Bigla itong pumunit sa katahimikan ng gabi. Nagmula sa isa sa makubo sa dikalaywan. Napabalikwas ng bangon si Ramil. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang siga ay mabilis na naputol. At ang bumalit ito ay isang katahimikang mas malala pa kaysa kanina. Nagabang si Ramil. Naghintay siya na may lumabas. May sumigahong saklolo. May magbukas ang pinto. Ngunit walang nangyari. Tila siya lang ang nakarinig. Tila ang buong baryo ay nakunwaring tulok, nakunwaring walang narinig na anumang bagay. Kinabukasan, sumikat ang araw na parabang walang nangyaring karumal-dumal sa gitnang gabi. Ang mga taga-baryo ay lumabas na muli, ngumingiti, nagbabatian. Bumalik ang buhay sa baryo lunot. Nang lapitan ni Ramil si Aling Nita, habang nakayos itong halaman, hindi niya napigilang magtanong. Ang boses ay nanginginig pa rin. Aling Nita, kagabi po, may narinig akong sigaw. Tumingin sa kanya si Aling Nita. Ang muha ay punong lungkot at panghihinayang. Bumuntong hininga ito. Ah, iyon ba? Sabi nito sa mahinahong boses. Isa sa mga kasamahan ninyo na napatpat din dito ilang araw na ang nakalipas. Isang matigas ang ulo. Paulit-ulit na naming sinabi na huwag lalabas ng kubo pagsapit ng dilim. Itinigil nito ang ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Romil. Kinuha siya, iho, kinuha siya ng ngaaswang sa gubat. Si Ramil ay natutulog, ngunit ang mata ni Lolo Badong ay dilat na dilat sa dilim. Ang pahinga ng kanyang apo ay malalim at panatak. Isang tunong ang kabataang hindi pa namumulatan sa tunay na anyong ang mundo, samantalang siya, si Badong, ay gising na gising. Ang bawat anino sa sulok ng kubo, ang bawat alitap-tap na dumadaan sa siwang ng bintana, ay nagbabalik sa kanya sa isang gabing ayaw na niyang alalahanin. Ang amoy ng halamang gamot na ipinainom sa kanya ni Aling Nita iyon ang unang nagbukas ng baul ng alaala. Parehong-pareho ang amoy. Ang amoy ng pinakuluang dahon na hinaluan ng dasalat ng kasinungalingan. 50 taon na ang nakalipas. Isang baryo rin na tulad nito. Masaya at mapagkalinga sa umaga. Ngunit ang gabi ay pag-aringang isang pamilyang iginagalang ang lahat. Isang pamilyang may ngiting kasing tamis ngang pulot, ngunit may mapangil na kasing talim ng patalim. Naalala niya ang halahak ng kanyang asawa, ang pagtakbo ng kanyang maliit na anak na babae, at pagkatapos ang katahimikan. Ang biglaang katahimikan bago ang sigaw. Ang amoy ng dugo at alak na nagsasama sa hangin. Nakita niya ito.
Nakita niya ang pagbabagong anyo, ang pagabang ang ngakuko, ang pamumulang ang mamata. Nagtago siya sa ilalim ng sahig na kawayan, isang duwag, habang dininig niya ang paglapastangan sa kanyang pamilya. Isang duwag na nakaligtas. Napapikit si Badong ng mariin. Hindi na muli. Kinabukasan, habang si Ramil ay abala sa pagtulong sa mga taga-baryo, puno ngang pasasalamat at paganga, si Lolo Badong ay nanatiling nakaupo sa isang tabi. Nakukunwari siyang mahina pa na kailangan niyang magpahinga. Ngunit ang kanyang mata ay buhay na buhay, matalas pa sa sibat. Pinag-aralan niya ang lahat. Ang mangiti ang pinaka nakakakilabot. Masyadong perpekto, masyadong sabay-sabay. Kapag may dumarating, lahat ay ngingiti. Kapag may aalis, lahat ay ngingiti pa rin. Ito ay mga maskarang isinusuot, hindi mga emosyong nakmumula sa puso. Nakikita niya ito sa mga mata nila, isang kalkuladong kabaitan, hindi isang tunay na habag. Ang pagkain, ang sabaw na inihain sa kanila, ang isdang inihaw, masarap, walang duda, ngunit may kakaibang lasa. Masyadong malinamnam, masyadong mataba, parang pinapataba sila. Sa ilalim ng pagkukunwaring natutulog, sinimulan niyang suriin ang kanilang kubo. Dahan-dahan, gumapang siya. Sinilip niya ang ilalim ng papak. Wala. Kinapa niya ang siwang sa dingding na sawali. At doon niya ito nahanap, nakasiksik sa pagitan na dalawang kawayan, isang maliit na bungkos ng bawang, ngunit hindi ito nakasabit sa bintana o pinto. Ito ay nakatago. Nagpatuloy siya. Sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig, nakita niya ang isang maliit na botlya. Laman nito ay langis ng niyok, ngunit nang buksan niya ito, hindi lang puro langis ang amoy. May kasama itong amoyng suno, na ugat at bahagyang angit. Naalala niya ang kwentong kanyang sariling lolo, ang aswang, bago magbagong anyo, ay nagpapahit ng ganitong langis para mapadali ang paghihiwalay ng katawan o ang pagpapalit ng balat. Hindi ito panggontra. Ito ay manggagamit nila. Nang hapong iyon, habang ang lahat ay abala sa pahahanda para sa nalalapit na paglubo nga araw, nakita ni Lolo Badong si Cardo, isa sa mga lalaking bumuhat sa kanya na tahimik na naglalakad palayo sa grupo. Pumasok ito sa isang lumang kamalig o bodega sa pinakadulong bahaging baryo, malapit sa gubat. Dahan-dahang tumayo si Lolo Badong. Naginat-inat siya, nakukunwaring pinapawi ang ngalay sa katawan. Walang pumansin sa kanya. Naglakad siya ng marahan, paika-ika, na tila naghahanap lang ng lugar para umihi. Palapit ng palapit sa kamali. Nang makarating siya sa gilid ng bodega, dinikit niya ang kanyang tainga sa dingding na gawa sa kawayan. May naririnig siyang tunog. Isang paulit-ulit na tunong metal na kinikiskis sa bato. Sushk, sushk, sushk. Ang tunog ng nagahasang itak. Maingat, halos hindi humihinga, sinilip niya ang isang maliit na butas sa dingding. Sa dilim na tinatanglawan lang isang maliit na gasera. Nakatalikot si Cardo. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko. Sa harapan niya ay isang hasaan at ang kanyang hinahasa. Hindi ito ordinaryong gul o na ginagamit sa pagsasaka. Ito ay isang mahaba makitit at bahagyang pakurbang patalim. Mas mukha itong kutsilyong pangkatay kaysa isang gamit sa bukit. Ang dulo nito ay napakatusok. Habang nakahasa, si Cardo ay bumubulong sa sarili. Hindi malinaw ang mga salita sa una. Parang isang dasal na inusal. Ngunit nang sandaling tumigil ang paghasa, narinig ito ni Badong ng buong linaw sa isang boses na walang kabaitan, sa isang boses na gutom.
Malapit na ang piging, bulong nito sa hangin. Ang bawat salita ay may kasamang pananabik. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Huminto ito saglit at tiningnan ang talim ng kutsilyo. Hinahaplos ito na parang isang alagang hayop. Sariwa ang maka, bagong dating. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palisipan ay nabuo sa isip ni Lolo Badong. Ang itim na buhangin, ang babala tungkol sa aswang, ang kabaitang hindi totu, ang nga nakatagong gamit, ang sigaw sa gabi, at ngayon, ang patalim na ito at ang salitang binitiwan ni Cardo. Hindi sila mga biktima. Sila ang mga ngaso. Ang Baryo Lunod ay hindi isang kanlungan. Ito ay isang bitak, isang malaking lapalapa. At sila ni Ramil, kasama ang iba pang naligtas, ay hindi mga panauhin. Sila ang nakahain sa hapak. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Lolo Badong. Isang takot na mas matindi pa sa kanyang naranasan 50 taon na ang nakalilipas. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang buhay niya ang nakataya. Dadamay niya ang kanyang apo. Ang tanging alaala na natitira sa kanya ng anak niyang lalaki. Dahan-dahan siyang umatras mula sa kamalik. Ang bawat hakbang ay maingat na maingat. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang balaan si Ramil. Kailangan nilang tumakas. Ngunit paano? Paano katatakas mula sa isang islang napapalibutan ng dagat na sakim at pinamumugaran ng isang buong baryo ng mademonyong nag-anyong tao? Paglingon niya pabalik sa gitnang baryo, nakita niya si Ramil na nakikipagtawanan kay Aling Nita. Tinatapik pang matandang babae ang balikat ng kanyang apo. Ang eksena ay puno ng init at pagmamahal. Ngunit para kay Badong, ang kanyang nakikita ay isang tupa na masayang-masaya habang hinahaplos ang berdugong magpapatay sa kanya. Lumipas ang 2 pang araw. Para kay Ramil, ang bawat umaga sa Baryo Lunod ay nagsisimula sa parehong paraan. Sa pagpapasalamat na sila'y buhay at ligtas, humahanga siya sa katatagan ng mataga-baryo, sa kanilang sistema, sa kanilang pagtutulungan para malabanan ang anumang panganib na dalangang gabi. Naging malapit siya kay Aling Nita, na tinuturing na niya na parang pangalawang ina. Ngunit kahit gaano pa kalinaw ang sikat ng araw, hindi nito kayang burahin ng tuluyan ang mga anino. At ang mga anino sa isip ni Ramil ay unti-unting lumalaki. Nagsimula ito sa isang mukha, isang binatang payat na kaedaran niya. Isa rin sa mga nakaligtas na napatpat doon. Ang pangalan niya raw ay Mando. Nakausap sila nung unang araw. Parehong nagbahaging kwentong kanilang paglubog. Ngunit kahapon, hindi na niya nakita si Mando. At ngayon, wala pa rin. Si Mando po? Tanong ni Ramil kay Aling Nita habang tinutulungan niya itong makbilat ng isda. Hindi ko na po siya nakikita. Ang ngiti sa mukha ni Aling Nita ay biglang napawi at napalitang ng isang malalim na lungkot. Tumingin ito sa gubat. Hay, si Mando. Ang sabi niya sa akin kagabi, susubukan niyang tumakas. Gagawa raw siya ng balsa at dadaan sa kabilang bahaging isla sa may mga bato. Pinigilan ko siya, iho, sinabi kong mapanganib. Ngunit hindi siya nakinig. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Ramil. Ramdam ang pakirot sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga si Aling Nita. Hindi na siya bumalik. Marahil, nakuha siyang maalon. Nag-abang sa gubat. May kung anong hindi tama. Parang may kulang sa kwento. Ang lalaking sumigaw noong unang gabi. Ngayon, si Mando, ang manakaligtas ay isa-isang nawawala. Ang kanyang Lolo Badong naman ay isa pang pinakmumulan ng kanyang pagkalito. Mula nang magising ito, naging tahimik ito at mapagmasid, laging nakatingin sa malayo. At kaninang umaga, habang nag-igip siyang tubig mula sa poso,
Hinila siya nito sa isang tabi, sa likod ng kanilang kubo. Ramil, makinig ka sa akin, bulong ng matanda. Ang ngamatay mayroong kakaibang sidi, isang pinagalong takot at pagmamadali. Hindi ligtas dito. Ang mangiti nila, pagka. Ang pagkain, may lason. Napakunot ang no ni Ramil. Lolo, ano po bang sinasabi niyo? Inalagaan nila tayo, pinakain, binigyan ng matutuluyan. Kung hindi dahil sa kanila, baka patay na tayo ngayon. Hindi mo naintindihan, Apo. Gid ng matanda, humigpit ang hawak sa kanyang braso. Ang matarangka sa pinto ay hindi para hindi makapasok ang aswang. Ang matarangka ay para hindi tayo makalabas. Tayo ang mababoy sa kanilang kural. Nabitawan ni Ramil ang hawak na balde. Lolo, nababaliw na po ba kayo? Inis ang pumalit sa kanyang pagkalito. Dahil lang ba sa nangyari sa atin kaya kayo nakakaganyan? Huwag po ninyong pagsalitaan ng ganyan ang mga taong tumulong sa atin. Hinila niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng lolo niya. Si Aling Nita, tinuring niya tayong pamilya. Kayo naman, kung ano-ano ang inisip ninyo, tinalikuran niya ang kanyang lolo na naiwang nakatayo run. Ang mukha ay puno ng desperasyon. Naglakat si Ramil palayo. Ang puso'y gulong-gulo sa pagitan ng utang na loob kay Aling Nita at ng babalan ng sarili niyang dugo. Pinili niyang paniwalaan ang kabaitan. Pinili niyang isipin na ang kanyang lolo ay nagiging paranoid lang dahil sa katandaan at sa trauma. Nang hapong iyon, ipinatawag siya ni Aling Nita sa kubo nito. Halika, iho, magmerienda muna tayo ng mainit na salabat. Sabi nito, ang boses ay malambing gaya ng dati. Umupo si Ramil sa isang maliit na upuan sa loob ng kubo. Ang amoy ng pinakuluang luya ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa naguguluhan niyang isipan. Inabutan siya ni Aling Nita ng isang baso. Pasensya na po kayo kay Lolo, sabi ni Ramil, hindi makatingin ng diretso. Medyo naguguluhan lang po siguro siya sa mga nangyari. Naintindihan ko, sagot ni Aling Nita, umupo sa tapat niya. At tayo'y may kanya-kanyang paraan ng paharap sa trahedya. Ngumiti ito, at sa pagkakataong iyon, parang gumaan ang loop ni Ramil. Siguro nga tama siya. Nag-aalala lang ng sobra ang kanyang lolo. Habang iniinom niya ang kanyang salabat, aksidenteng natabik ng kanyang siko ang baso ni Aling Nita na nakapatong sa maliit na mesa. Ang mainit na saang luya ay natapon, hindi sa sahig, kundi sa kanang kamay ng matanda. Ay, sigaw ni Ramil. Naku, Aling Nita, pasensya na po. Napaso po kayo. Agad siyang tumayo para kumuhang basahan. Ngunit nang tignan niya ang kamay ni Aling Nita, natigilan siya. Isang bagay na napakabilis nangyari. Halos isang kurap lang ng mata. Ngunit para kay Ramil, ang oras ay bumaga. Sa lugar kung saan bumuhos ang kumukulong salabat, ang balat ni Aling Nita ay hindi lang namula, ito ay umuso. Bahagyang umuso na tila ba binuhusan ng asido. Ang balat nito ay kumulubot at nangitim sa isang iglap na parang papel na nasusunog. Isang mahinang ungol ang kumawala kay Aling Nita, ngunit hindi ito ungol ng sakit dahil sa paso. Ito'y isang ungol ng pakaalarma. Mabilis pa sa kidlat. Binawi nito ang kanyang kamay at itinago sa ilalim ng mesa, palayo sa paningin ni Ramil. Pag-angat muli ng kanyang mukha, nakangiti na ito, isang ngiting pilit, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Nako, iho, ang likot mo, sabi nito, tumatawa ng bahagya, ngunit ang tawa ay walang saya. Masyadong mainit pala talaga itong salabat.
Sige na, ubusin mo na yan. Ako na ang bahala dito. Nakatayo lang si Ramil. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Umuusok na balat. Dahil lang sa mainit na tsaa? Hindi. May mali. May napakaling mali. Ang nasalitang kanyang lolo ay biglang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Hindi na parang babalang ang isang matandang nalilito, kundi parang tunong ang isang kampanang nahuhudyat ng panganib. Hindi ligtas dito. Ang mangiti nila. Pake, tayo ang mga baboy sa kanilang kural. Tumingin siya sa mga mata ni Aling Nita. Sa unang pagkakataon, hindi na kabaitan ang nakita niya. Sa likod ng ngiting mapakalinga, may nakita siyang isang bagay na malamig, isang bagay na gutom, isang bagay na naghihintay. Natulala siya. Ang basong salabat ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang amoyng luya ay hindi na nakakaginhawa. Tila ito na ang amoyng panlilinlang. Ang amoyng isang sumpang matagal nang itinatago. Walang tulok si Ramil ng gabing iyon. Ang bawat ingay sa labas ang kanilang kubo ang ihip ang hangin, ang kaluskos ang madahong tuyo, ang pakbak sa ang isang maliit na sanga ay nagpapatindig sa kanyang mabalahibo. Nakahiga siya sa banik, nakatitik sa kisame na sawali. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na imahe ng umuusok na balat ni Aling Nita. Ang larawang iyon ang nagpunit sa lahat ng kanyang paniniwala. Ang imaheng isang mabait na lola ay biglang natunaw at ang pumalit ay isang bagay na hindi niya maintindihan, isang bagay na nakakatakot. Tumingin siya sa kanyang lolo na mahimbing na natutulok sa kabilang banig. Ang pahinga nito ay malalim, pagod sa buong arong pag-aalala. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa puso ni Ramil. Hindi siya naniwala. Tinawag pa niyang baliw ang nag-iisang taong nagsasabi sa kanya ng toto. Nang marinig niya ang pamilyar na tunong ng gatarangka na isinasara sa buong baryo ang sunod-sunod na klak, 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 hindi na ito tunong ng kaligtasan para sa kanya. Ito na ngayon ang tunong ng garehas ng kulungan na isinasara. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang manatili na lang sa loop, naghihintay sa kung anumang panganib ang dalangang umaga. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, bumangon siya mula sa kanyang banig. Ang bawat galaw niya ay maingat. Sinusubukang huwag gisingin ang kanyang lolo. Kinapa niya ang tarangkang kanilang pinto. Ang pagalis sa kahoy na ito ay parang isang pasuway sa pinakasagradong batas ngang islang ito. Ngunit wala na siyang pakialam. Mas malakas ang takot niya sa hindi niya alam kaysa sa takot niya sa mga aswang sa gubat. Sa isang marahang galaw, inalis niya ang tarangka. Isang maliit na siwang ang kanyang binuksan, sapat lang para makita ang labas. Ang baryo ay walang katao-tao. Isang bayan ng anino na tinatanglawan lang, isang maputlang buwan, at sa gitna ng katahimikang iyon, nakita niya ito, isang figura na katalikot. Tahimik na naglalakad palayo sa mga kubo. Si Aling Nita, mabilis na isinara ni Romil ang pinto at naghanap ng butas sa dingding na sawali para manmanan ito. Saan ito pupunta? Ang lahat ay dapat nasalop ng kanilang nga bahay. Sinundan niya ito ang tingin. Hindi ito naktungo sa direksyon ang gubat. Sa halip, naglakad ito patungo sa gitnang baryo kung nasaan ang lumang poso na matagal nang natuyo. Nag-atubili si Ramil. Ngunit ang kuryosidad na may halong takot ay mas malakas. Dahan-dahan, niyang binuksan muli ang pinto at lumabas. Gamit ang maaninongang nga kubo bilang kanyang kanlungan, gumapang siya palapit. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib.
Nagtago siya sa likod ng isang malaking banga, ilang metro lang mula sa poso. Mula ron, kitang-kita niya si Aling Nita. Nakatayo ito sa harap ng bibig ng poso, nakatingin sa kadiliman sa ilalim nito, ngunit hindi na ito ang Aling Nita na kilala niya. Ang dating bahagyang hukot nitong tindig ay ngayon ay tuwit na tuwit puno ang awtoridad. Tila ba isang reyna na tinitignan ang kanyang kaharian. At pagkatapos ay nagsalita ito. Ang boses niya ay hindi na ang malambing na boses ng isang lola. Ito ay malamig, matigas, at punong kapangyarihan. Isang boses na sanay mag-utos. Malapit na, sabi nito. Ang boses ay umaling-aungaw sa katahimikan. Handa na ba ang lahat? Natigilan si Ramil. Sino ang kausap nito? Walang ibang tao ron. At mula sa ilalim ng poso, may sumagot. Hindi ito isang boses. Ito ay mga bulong. Maraming bulong na nagsasabay-sabay, tila nagmumula sa ilalim mismong lupa. Mga bulong na hindi maintindihan, parang hangin na dumadaan sa mga buto, ngunit malinaw na isang pagtugon. Nagpatuloy si Aling Nita. Ang magabagong dating, kailangan natin ang kanilang lakas. Lalo na ang bata, malakas siya. Siguraduhin ninyong hindi masasayang. Ang bata, siya, pinag-usapan siya. Nanlamig ang buong katawan ni Ramil. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mabaga. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang mapa ay parang maugat na bumaon sa lupa. Hindi siya makagalaw. Narinig niya muli ang magabulong mula sa poso. Tila ba may tinanong? Oh, sagot ni Aling Nita. Ang mukha ay walang emosyon. Ang matanda, alam niya, isang balakid. Ngunit madali lang siyang alisin. Sa sandaling iyon, ang takot ni Ramil ay napalitan ng isang matinding galit para sa sarili at pag-alala para sa kanyang lolo. Biglang tumahimik si Aling Nita. Dahan-dahan, napakabagal, lumingon ito, hindi sa kaliwa, hindi sa kanan. Lumingon ito ng diretso sa direksyon ng bangang pinagtataguan ni Ramil. Ang kanyang mamata. Hindi na ito ang mamata ng isang lola. Ang ito'y dalawang nagliliyap na baga, kulay pulang dugo, nagniningning sa dilim ng gabi. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Isang ngiting nakakakilabot. Isang ngiting ang isang maninilang nahuli na ang kanyang biktima. Alam kong nariyan ka, anak. Sabi nito, ang boses ay bumalik sa pagiging malambing, ngunit ngayon ay puno ng lason. Halika, sumama ka sa paghahanda para sa hapunan. Ang bawat salita ni Aling Nita ay parang yelo na tumusok sa puso ni Ramil. Halika, sumama ka sa paghahanda para sa hapunan. Ang utak niya ay sumisiga. Takbo, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod. Nananatili siyang nakaluhod sa likod ng banga, paralisado sa sindak. Ang imahe ng mamata nitong pula ay nakatata sa kanyang isipan. Sa isang iglap, bumalik ang lakas sa kanyang binti. Nagunahan ang takot at ang pangangailangang iligtas ang kanyang lolo. Tinalikuran niya ang nakangiting halimaw at tumakbo nang walang ingay pabalik sa kanilang kubo. Pumasok siya sa pinto. Hindi na inalintana ang pag-iingat. Lolo, lolo, gumising po kayo! Sigaw niya habang niyuyugyok ang balikat ng matanda. Tama po kayo sa lahat! Nagising si Lolo Badong, nagulantang. Anong nangyayari? Ramil, kailangan nating umalis dito. Lolo, ngayon na. Sila, ang maaswang. Ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanilang kubo. Hindi ito sumara ng husto sa kanyang pagmamadali. Sa bungat,
Nakatayo si Aling Nita. Ang ngiti ay wala na sa kanyang mukha. Ang anyo niya ay kalmado. Ang mamata ay normal na ulit, ngunit ang kabaitan ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ang isang malamig na kasiguraduhan. Sa likuran niya ay nakatayo sina Cardo at Ben. Ang kanilang nga mukha ay walang emosyon na parang nga estatwang bato. Saan kayo pupunta? Tanong ni Aling Nita. Ang boses ay simple, ngunit may bigat ng isang hato. Huwag niyo kaming sasaktan, sigaw ni Ramil. Itinayo ang kanyang lolo at inilagay sa kanyang likuran. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Aling Nita. Saktan? Bakit namin sasaktan ang aming pagkain? Sa sandaling iyon, ang huling hiblang ng pag-asa ni Ramil ay naputol. Tumingin si Lolo Badong kay Aling Nita. Pinagmasdan niya ang tindig nito, ang paraan ng pagtingin, ang autoridad na hindi may tatago. At sa mga matang babay, nakita niya ang isang bagay na pamilyar, isang lahi, isang dugo, isang uring kasamaan na minsan nang sumira sa kanyang buhay, isang matriarch, bulong ni Lolo Badong, hindi kay Ramil, kundi sa sarili. At pagkatapos ay nagsalita ito ng malakas. Ang boses ay puno ng pait at pagkatanto. Kayo ang lahi ng maaswang sa islang ito. Ang buong baryo. Hindi na nagulat si Aling Nita. Tumango lang ito. Ang matanda ay may alam nga. Sayang, ang pagiging ignorante sana ang magliligtas sa iyo sa takot sa mga huling araw mo. Lumingon si Lolo Badong sa kanyang apo. Ramil, makinig ka. Hindi sila mga ligaw na halimaw na kumukuha lang mga naliligaw sa gubat. Sila ay isang pamilya, isang angkan. Ito ang kanilang teritoryo. Ang Baryo Lunot ay hindi isang kanlungan. Ito ang kanilang sakahan. At tayong maanapapatpat dito. Tayo ang kanilang maalaga. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Ramil. Naalala niya ang kabaitan, ang mga ngiti, ang sabaw, isang malaking pagbabalat kayo, isang napakatagal at napakadetalyadong ritual ng panlilinlang para patabain at pakalmahin ang kanilang biktima bago ang katayan. Bakit? Tanong ni Ramil. Ang boses ay basak dahil ito ang aming sumpa at ito ang aming kaligtasan. Sagot ni Aling Nita, humabang papasok sa kubo. Nakatali kami sa islang ito. Ang dugo nga, tagalabas ang nagpapanatili sa aming lakas, sa aming anyo. Ang gabi ay sa amin, ngunit sa araw, kami ay nagiging mahina tulad ninyo. Kaya't kailangan namin ng kanlungan, isang lugar na mukhang ligtas para ang aming nga bisita ay manatili ng kusa. Hindi na sila sinaktan, hindi sila tinalian. Pumasok lang sina Cardo at Ben. Kinuha ang mabigat na tarangkang kahoy at isinara ang pinto mula sa labas. Narinig nila ang malakas na klek. Ang kubo na datiri kanilang naging kanlungan ay opisyal ng naging kanilang kulungan. Sinugo ni Ramilang pinto. Hinampas niya ito. Sinipa. Palabasin niyo kami dito. Emga demonyo. Walang sumagot. Sumilip siya sa siwang. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang taga-baryo na nagsisimulang lumabas sa kani-kanilang gabahay. Naglalakat sila ng payapa sa ilalim ng gabi. Ang kanilang nga anino ay tila humahaba at nakibang ang anyo. Ang lugar na kinatakutan niya kanina ay ang kanilang paraiso. Ang mundo ay tuluyang bumaliktad. Napopuna lang si Ramil sa isang sulok. Niyakap ang kanyang matuhot, nangingini sa kawalan ng pag-asa. Ang katahimikan ay binalot sila. Isang katahimikang mas masahol pa sa anumang siga. Lumipas ang gabi. Dumating ang umaga. Ang tunong ng buhay ay bumalik sa baryo. Ang tawanan, ang kwentuhan. Ngunit para kina Ramil,
at Lolo Badong. Ang matuno na iyon ay nakakarindi. Ito ang tunong ngang kanilang mga berdugo na naghahanda para sa isang pista. Sa kalagitnaan ng umaga, bumukas ang tarangka, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Aling Nita. May dalang isang palayo. Ang ngiti ay bumalik na sa kanyang mukha. Ang ngiting mapakalinga, kumuha siyang 2 mangkok at naksalin. Isang mainit at mabangong lugaw. Inilapak niya ito sa sahig sa harapan nila. Kainin ninyo ito, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Tumingin siya sa kanila na parang isang magsasakang tinitignan ang kanyang maalaga. Kailangan ninyong lumakas para sa darating na kabilugan ng buwan. Nakatitik si Lolo Badong sa 2 mangkok ng lugaw na nasa sahig. Unti-unti na itong lumalamig. Sa tabi niya, sa isang sulok ng kubo, si Romil ay nakayupyop. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang nga tuhod. Hindi ito gumagalaw mula pa kaninang umaga. Ang tanging maririnig mula rito ay ang paminsan-minsang pangingining ng kanyang mabalikat. Ang pag-asa sa kanyang apo ay patay na. At alam ni Badong na ang isang taong wala ng pag-asa ay isa ng bangkay na humihinga. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi na muli. 50 taon siyang nabuhay sa anino ng kahihiyan dahil sa kanyang kaduwagan. Namatay ang kanyang mag-ina dahil hindi siya lumaban. Ngayon, hindi niya isusuko ang kanyang apo ng walang laban. Dahan-dahan, pinilit niyang tumayo. Ang sakit sa kanyang nga kasukasuan ay wala kumpara sa sakit sa kanyang puso. Lumapit siya kay Ramil. Tumayo ka, utos niya. Ang boses ay mahina ngunit matigas. Hindi gumalaw si Ramil. Sinabi kong tumayo ka. Sa pagkakataong ito, mas malakas na ang kanyang boses. Dahan-dahang itinaas ni Ramil ang kanyang ulo. Ang kanyang nga mata ay punong kawalan. Walang galit, walang takot, wala isang blangkong kawalan. Para saan pa, Lolo? Hihintay na lang natin sila. Tapos na ang lahat. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ramil. Hindi malakas, ngunit sapat na para makiwan ng init at gisingin ang natutulok na diwa. Nagulat si Ramil. Napahawak sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa kanyang lolo at sa unang pagkakataon mula kagabi, may nakita siyang emosyon sa kanyang mga mata. Pagkalito, hindi pa tapos hanggat humihinga tayo, mariing sabi ni Badong. Hinilan niya ang apo pa tayo. Hindi pa tapos hanggat may dugo pa tayong kayang ipadana dugo man natin o dugo nila. Ngayon, makinig ka. Makinig kang mabuti dahil hindi ko na ito ulitin. Itinuro ni Badong ang sahik na kawayan. Ang kulungan natin ay siya ring ating sandata, ang kawayan. Kapag biniyak ng tama, ay mas matalas pa sa gulok. Ipinakita niya kung paano gamitin ang isang malit na bato para unti-unting basagin ang isang piraso ngang wawayan sa sahik, malapit sa dingding kung saan hindi ito gaanong mapapansin. Hindi kailangan ng bakal para pumatay ng demonyo. Kailangan mong talas at tapang. Kumuha siyang isa pang piraso at sinimulang ikaskas ito sa magaspang na bahagi ng batong pundasyon ng kubo. Paulit-ulit. Ang tunog ay halos kaparehong tunog na narinig niya mula sa kamali. Ang tunong paghahanda para sa kamatayan. Pagkatapos, hinanap niya ang bungkos ng bawang na dati niyang nakita. Ipinakita niya ito kay Ramil. Ito, at ang asin na nasa maisdang binilat nila. Hindi ito hiwaga. Apo, ito ay lason sa kanila. Isipin mo ang isang taong may matinding allergy sa hipon. Ngayon, isipin mo na ang balat nila ay 100 beses na mas sensitibo. Ang bawang at asin, para sa kanila, ay parang asido.
Hindi nito sila agad papatayin. Pero magbibigay itong sakit na hindi nila inaasahan. Magbibigay ito sa ating ngang pagkakataon. Si Ramil ay nakikinig na ngayon. Ang kawalan sa kanyang nga mata ay unti-unting napapalitan ng isang maliit na kislap ng pag-unawa. Huwag mong puntiryahin ang katawan, patuloy ni Lolo Badong. Ang kanyang nga mata ay naalap. Puntiryahin mo ang lik, ang nga mata, ang nga kasukasuan. Huwag kang maaksaya ng lakas. Ang laban na ito ay hindi paramihan. Ito ay paunahan. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang apo at tinitigan ito ng diretso sa mata. At ang pinakamahalaga sa lahat, Ramil, ang ulo, si Aling Nita, siya ang matriark. Siya ang pusong pamilyang ito. Hanggat nabubuhay siya, hindi sila titigil. Kahit mapatay mo pa ang 10 sa kanila, hanggat nariyan ang reyna, magpapatuloy ang pugat. Pugutan mo ang ahas at mamamatay ang lahat. Natahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang sarili nilang pahinga at ang mahatunong ngang buhay sa labas, ang mahatunong ngang kanilang mahakaaway. Nagsimulang kumilos si Ramil. Kumuha rin siya ngang piraso ngang kawayan at isang bato. Ginya niya ang kanyang lolo. Sus! Ang tunong 2 taong nahahasang kanilang huling pag-asa. Ang kawalan pag-asa ay napalitan ng isang determinasyong punong galit. Sa gitna ng kanilang tahimik na paghahanda, habang papalubok na ang araw, tumigil si Ramil. Tumingin siya sa mga kamay niyang nakakalyo na at sa itinutulos na sibat na kawayan. Tumingin siya sa kanyang lolo. Ang tanong ay hindi na mula sa kawalan ng pag-asa. Ito na ay mula sa isang hiblang pag-asa ang nais niyang kapitan. Lolo, tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Makakaalis po ba tayo dito? Tumingin si Lolo Badong sa kanyang apo. Hindi ito sumagot. Sa halip, isang tingin ang isinukli niya, isang tinging punong pagmamahal, punong pihati, at punong isang desisyong matagal nang nabuo. Hindi ito isang tingin ng pag-asa para sa sarili. Ito ay isang tingin ng sakripisyo. Hindi na kailangan ng salita. Naunawaan ni Ramil. Ang presyo ng kalayaan ay maaring hindi para sa kanilang dalawa. Nagsimula ito sa tunog. Isang mahinang tunog ng tambol na dumadagundong mula sa malayo. Dugdug, dugdug, dugdug. Ito'y mabagal sa simula. Parang isang malaking pusong unti-unting gumigising. Hawa ni Ramil ang kanyang sibat na kawayan, ang duloy matalas at malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Sa tabi niya, si Lolo Badong ay nakaupo. Ang mamatay na kapikit, ngunit alam ni Ramil na hindi ito natutulog. Naghahanda ito. Habang tumatagal, ang tunog ng tambol ay bumibilis. Sinabayan ito ang isang kakaibang awitan. Hindi ito ang mga awit na naririnig niya sa pista. Ang himig ay luma, malagim, at ang masalitang hindi niya maintindihan ay tilam nga dasal sa isang Diyos na uhaw sa dugo. Pagkatapos ay dumating ang mga halahakan. Malalakas at walang pigil, ngunit hindi ito tunong saya. Ito ang tunong pananabik. Ang tunong nga maninilang naamoy na ang kanilang biktima. Ang kabilugan ng buwan ay nasa itaas na. Ang liwanag nito'y sumisilip sa mga siwang ng kanilang kubo na parang isang saksing maputla sa kanilang nalalapit na kamatayan. Clag. Ang tunong pag-alis ng tarangka ay bumasak sa kanilang paghihintay. Napatalon si Ramil. Itinago niya ang sibat sa kanyang likuran. Sa ilalim ng kanyang damit, bumukas ang pinto. Sina Cardo at Ben. Ang kanilang mata sa liwanag ng buwan ay bahagyang namumula. Isang ngisi ang nakaguhit sa kanilang labi. Isang ngising hindi na nila itinatago. Oras na. Sabi ni Cardo. Walang pakpipilian. Sila ay sumunod.
Hinawakan sila ng mahigpit sa braso at kinalatkat palabas. Ang eksena sa labas ay isang bangungot na nakatoto. Sa gitnang baryo ay may isang dambuhalang siga. Ang apoy ay sumasayaw, nang nangalit tumataas patungo sa langit at nilalamon ang kadiliman. Ang init nito ay ramdam kahit sa kanilang kinatatayuan. Sa paligid ng siga, ang buong baryo ay sumasayaw. Ang kanilang nga galaw ay hindi na galaw ng tao. Ang nga ito'y marahas, puno ng bagsik, na parang nga hayop na pinakawalan sa kanilang nga kulungan. Ang kanilang mga anino, dahil sa naglalarong apoy, ay humahaba. At nag-iba-iba ngang anyo nagiging mga halimaw na may pakpak, mahabang kuko, at mga pangil. Dinala sila sa harap ngang nagliliyap na apoy, sa harap ng lahat. Nakatayo ron si Aling Nita. Hindi na siya nakasuot ng luma at kupas na bestida. Ang suot niya ngayon ay isang bestidang itim, at sa kanyang ulo ay may isang putong na gawa sa mga butong ng hayop at itim na balahibo. Ang mukha niya ay seryoso, puno ang kapangyarihan at kabanalan, isang mataas na saserdot ng kanilang madilim na pananampalataya. Kapatid, sigaw niya, at ang lahat ay tumigil. Ang musika, ang sayaw, ang tawanan. Lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang lagitik ng apoy ang maririnig. Dumating na ang gabing pinakahihintay. Ang gabi kung kailan ang buwan ay puno at ang ating lakas ay kailangang mapanibago. Itinaas niya ang kanyang makamay. Ang dagat ay nakbigay sa atin ng handog. Dalawang kaluluwang malakas. Ang kanilang dugo ang ating iinumin. Ang kanilang laman ang ating paksasaluhan. Isang malakas na hiyawa ng isinagot ng buong baryo. Isang hiyawa ng gutom. Hinila si Lolo Badong palayo kay Ramil at pinaluhot sa harap ni Aling Nita. Dalawang lalaki ang humawa ng mahigpit sa kanyang mabalikat. Si Ramil ay nanatiling nakatayo. Hawak ni Cardo at Ben. Pinapanut ang lahat na parang isang manunod sa sarili niyang pakbitay. Ang adrenaline ay dumadaloy na sa kanyang nga ugat. Halos hindi na niya maramdaman ang takot. Ang nararamdaman niya na lang ay isang matinding pagmamadali. Lumapit si Aling Nita kay Lolo Badong. May kinuha itong isang obsidian na patalim mula sa kanyang baywang. Makintab at maitim, tila kayang sipsipin ang lahat ng liwanag. Itinaas nito ang patalim. Ang mga mata ni Ramil ay nanlalaki. Ito na ang katapusan ng kanyang lolo. Sa sandaling iyon, ang matandang lalaking nakaluhod na tila mahina at sumusuko na ay biglang tumingala, hindi kay Aling Nita. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Ramil. Isang huling tingin ng pag-utos at pagpapaalam. At pagkatapos ay sumigaw ito sa abot ng kanyang lakas. Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng ritual. Isang sigaw na para kay Ramil lamang. Ngayon na, Ramil, bago pa man makagalaw ang sinuman, bago pa man may babani Aling Nita ang patalim, ibinuhos ni Lolo Badong ang lahat ng natitira niyang lakas. Ikiniling niya ang kanyang ulo at sa isang marahas na galaw, kinagat niya ng buong diinanglik ng lalaking nakahawak sa kanyang kaliwang balikat. Ang tunong ng laman na napupunit at butong lumalagutok ay umalingaw-ngaw. Isang nakapangingilabot na sigaw ng sakit ang kumawala sa aswang. Ang ritual ay nasira. Nagsimula ang kaguluhan. Ang sigaw ni Lolo Badong ay ang mitsa. Ang pag-atake nito ay ang pagsiklab. Sa isang iklap, ang ritual ay naging isang magulong arena. Ang aswang na kinagat, salig, ay humahagulgol, nagpagulong-gulong sa lupa, hawak ang likong saan bumubulwak ang maitim na dugo. Ang atensyon ng lahat ay napunta roon.
Ang pagkagulat ay ang tanging sandata na kailangan ni Ramil. Sa pakalito, nina Cardo at Ben, lumuwag ang kanilang pagkakahawak. Iyon lang ang kailangan niya. Sa isang marahas na galaw, bumunot si Ramil. Hindi ng tapang, kundi ng purong galit. Ang sibat na kawayan na itinago niya sa kanyang likuran ay inilabas niya at gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ibinaon niya ito sa kasukasuan ng tuhod ni Cardo. Isang nakapangingilabot na tuno na balingbuto ang narinig. Laguto! Sumigaw si Cardo, isang sigaw na hindi natunong ng tao, at bumagsak ito sa lupa. Hawa-hawa ang nawasa na binti. Bago pa man makakilos si Ben, siniko siya ni Ramil sa lalamunan. Umubo ito at umatras. Hirap huminga. Malaya na si Ramil. Hindi siya tumakbo. Ang imaheng kanyang lolo na nilalapastangan ay nag-apoy sa kanyang isipan. Ramil! Sigaw ni Aling Nita. Ang boses ay puno ng baksik. Hulihin ang batang yan. 2 aswang ang sumugot sa kanya. Ngunit hindi na si Ramil ang binatang natatakot sa dilim. Hindi na siya ang biktimang naghihintay sa kanyang katapusan. Ang maarang kanyang lolo ay umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Liig, mata, kasukasuan. Nilagpasan niya ang unang sumusugot at sinaksak ito sa tagiliran. Bumaon ang kawayan. Humiyaw ito sa sakit. Bago pa niya bunutin ang sibat, dinukot niya mula sa isang maliit na lukbot sa kanyang bulsa ang isang dakot ng magaspang na asin na may halong dinurok na bawang, ang huling regalo ng kanyang lolo. Ibinuhos niya ito ng direkta sa sugat. Ang reaksyon ay kaguyara kaumaldumail. Umusok ang sugat na tila binuhusan ng kumukulong mantika. Ang aswang ay umungol, isang tunong ng purong paghihirap, at nagpagulong-gulong sa lupa. Sinusubukang alisin ang lason na kumakain sa kanyang laman. Ang eksena ay nagdulot ng panandaliang pag-atubili sa ibang maaswang. Ngayon nila nakita hindi na sila ang mamani nila na kumakatengang isang tupa. Sila ngayon ay nakikipaglaban sa isang taong alam ang kanilang kahinaan. Ginamit ni Ramil ang pagkakataong iyon. Sumugot siya. Ang kanyang magalaw ay hindi na elegante kundi epektibo at brutal. Isang saksak sa balikat, isang tadyak sa binti, isang pag-atake sa mga mata. Hindi na siya si Ramil na mangingisda. Siya ay isang hayop na sinusukol. Lumalaban para sa kanyang buhay. Bawat galaw ay puno ng desperasyon. Ang paligid ng siga ay naging isang larangan ng digmaan. Ang maaswang sa kanilang galit ay nagsimula ng magpakita ng kanilang tunay na anyo. Ang ilan ay humahaba ang mga kuko. Ang iba'y nakakaroon ng mapakpak na parang sa paniki. Ang kanilang mamata ay pulang-pula na lahat. Ngunit si Ramil ay hindi na tumitingin sa kanilang nga mukha. Tinitignan niya ang kanilang nga kahinaan. Ang kanyang sibat na kawayan ay naging karuktong ng kanyang galit. Dugo at asin ang naging sagot niya sa bawat pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Lolo Badong. Nakahandusay na ito malapit sa siga, hindi na gumagalaw, tapos na ang laban nito. Ngunit sa kanyang sakripisyo, binigyan siya nitong isang bagay na mas mahalaga kaysa buhay, isang pagkakataon. Tumingin si Ramil sa pinakmulan ng lahat ng ito, si Aling Nita. Nakatayo lang ito, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang perpektong ritual, ang kanyang piging, ay sinisirang isang hama na bata. Ang kanyang mukha ay nangangalit sa galit. Walang silbi, sigaw nito. Ang boses ay naging tunog ng isang halimaw. Ako ang tatapos sa'yo. Sa harap ng mata ni Ramil, nagsimulang magbago si Aling Nita. Ang katawan nitong payat ay umunat.
Narinig niya ang tunog ng mabutong na babali at muling nabubuo. Ang kanyang likod ay nabiyak at mula ron ay lumabas ang dalawang malalaki at malasutlang pakpak ng paniki. Ang kanyang nga braso ay humaba, ang nga daliri ay naging matatalim na kuko. Ang kanyang mukha ay humitsurang isang paniki. Ang kanyang bibig ay punong ng bangil. Isang nakakabinging hiyaw ang pinakawalan nito habang tuluyan itong nag-anyong isang nilalang na kalahating tao, kalahating dambuhalang paniki. Lumundag ito sa ere. Ang mapakpak nito'y lumikhang isang malakas na ihip ng hangin na halos makpatumba kay Ramil. Mula sa itaas, sumisid ito pababa, direkta sa kanya. Ang mga kuko ay handa ng pumunit at pumatay. Walang oras para tumakbo. Ang tanging nagawa ni Ramil ay higpitan ang hawak sa kanyang duguang. Sibat at itutok ito paitaas bilang kanyang huling pananggalaban sa rumaragasang bangungot. Pagbulusok na halimaw na si Alinita ay parang isang itim na kitlat mula sa langit. Ang hangin ay humihiwa sa paligid nito at ang tanging naririnig ni Ramil ay ang sarili niyang kumakabo na puso at ang ugong ng mapagpa ng papalapit na kamatayan. Nakatayo lang siya. Ang mapay na kabahon sa lupa, ang duguang sibat ay nakatutok paitaas. Ito na ang huling linyang kanyang depensa, ang huling pag-asa. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito sapat. Ang lakas ng nilalang na iyon ay higit pa sa kayang pigilan ng isang pirasong kawayan at ng isang pagod na katawan. Ipinikit niya ang kanyang nga mata. Naghihintay sa impek, sa sakit, sa katapusan. Ang mukha ni Melanie. Ang ngiting ang kanyang lolo, lahat ay dumaan sa kanyang isipan sa isang iglap. Ngunit ang sakit ay hindi dumating. Sa halip, isang sigaw ang kanyang narinig. Isang sigaw na hindi nakmula sa kanya. Minulat ni Ramil ang kanyang nga mata at ang kanyang nakita ay isang imaheng habang buhay na masusuno sa kanyang alaala. Si Lolo Badong. Hindi siya patay, nakunwari lang. Sa huling hiblang kanyang lakas, sa isang huling pagsabog ng pagmamahal at determinasyon, gumapang ito mula sa kanyang pagkakahandusay. At sa sandaling dumaan ang anino ng papalapit na si Alinita sa ibabaw niya, ginawa nito ang hindi inaasahan. Gamit ang lakas na hindi malaman kung saan nanggaling, tumayo si Lolo Badong. Hindi ito isang tuwid na paktayo, kundi isang pasuray-suray na pagbangon at sumalubong ito sa halimaw. Hindi para labanan ito, kundi para yakapin ito. Para sa pamilya ko, bulong ng matanda sa hangin. Bago pa man makaiwas si Alinita, nayakap na ito ni Lolo Badong ng buong higpit. Ang mabrasong ng matanda na dati ng hihina ay naging parang mga tanikalang bakal na gumapos sa katawan ng matriark. Nagulat ang halimaw. Sinubukan nitong kumawala. Iwinasiwas nito ang kanyang nga pakpak. Kinakalmot ng kanyang nga kuko ang likot ng matanda, ngunit hindi bumitaw si Lolo Badong. Ang kanyang pagkakayakap ay ang pagkakayakap ng isang taong wala nang babalikan pa. Isang taong tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Bitawan mo ako, matanda. Umuungal ang halimaw. Ang boses ay pinahalong galit at biglang pakatakot. Sama ka sa akin, sa impyerno, sagot ni Lolo Badong. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang duguang nga labi. At pagkatapos, gamit ang bigat nilang dalawa, itinulak ni Lolo Badong ang kanilang mga katawan hindi palayo, kundi patagilid, patungo sa nangangalit na siga. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigawng pagkagulat ng ibang maaswang, ang desperadong pagpupumiglas ni Alinita, at ang huling malakas na tawa ni Lolo Badong habang sabay silang bumaksak sa gitna mismo ng nag-apoy na impyerno. Isang dambuhalang pag-alimpuyong
Apoy ang sumalubong sa kanila. Ang lagitik na apoy ay napalitan ng isang nakabibinging tunok, ang pagsasamangang ungol ng isang nasusunok na halimaw at ang huling sigaw ng isang taong natubos na ang sarili. Napatulala ang lahat. Ang mga aswang na kanina'y mababangis ay napatigil. Nakatingin sa kanilang reyna na nilalamon ng apoy, hindi makapaniwala. Ang sandaling iyon ng kanilang pagkatulala ang naging hudyat para kay Ramil. Hindi siya nag-isip. Ang kanyang katawan ay kusa ng kumilos. Ang utos ng kanyang lolo, ang huling tingin nito ay malinaw. Umalis ka na. Tinalikuran niya ang siga. Ang amoy ngang nasusuno, nalaman at buhok. Ang sigaw nga, natitirang aswang. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis, palayo sa bangungot, palayo sa sentrong baryo. Ang bata. Huwag ninyong hayaang makatakas. Narinig niyang sigaw ng isa sa maaswang. Narinig niya ang ngayabak sa kanyang likuran. Ang masigaw na punong galit at paghihiganti. Ngunit hindi siya lumingon. Ang tanging nasa isip niya ay ang dalampasigan. Ang dagat. Ang tanging daan palabas sa impyernong islang ito. Ang liwanag mula sa siga sa kanyang likuran ay ang tanging nagsisilbing ilaw niya habang tinatahak niya ang madilim na daan pabalik sa gubat, pabalik kung saan sila unang dumaong. Ang masigaw ay papalapit. Ang mayabak ay bumibilis. Ngunit si Ramil ay patuloy sa pagtakbo. Ang luha ay humahalo sa pawis at dugo sa kanyang mukha. Tumakbo siya. Dala-dala ang bigat ng sakripisyo ng kanyang lolo at ang maliit na hibla ng pag-asang makita pa ang pagsikat ng araw sa ibang dalampasigan. Ang gubat ay isang labirintong nga anino at takot. Bawat kaluskos ng dahon, bawat tunong ng daling sanga ay nagpapatindig sa balahibo ni Ramil. Ngunit ang mga sigaw sa kanyang likuran ay mas malakas, mas nakakatakot. Ang ito ang nagbibigay sa kanyang lakas para magpatuloy, para itulak ang kanyang sarili kahit ang mga bagani ay nag-apoy at ang kanyang mabinti ay parang babagsak na. Sa wakas, natanaw niya ito. Isang maliit na siwang ng liwanag sa pagitan ng mapuno, ang dalampasigan. Ang amoy nga alat ay hindi kailanman naging ganito katamis sa kanyang pang-amoy. Sumugot siya palabas ng gubat at dumiretso sa dalampasigan na may itim na buhangin. Hindi siya tumigil. Ang kanyang mga mata ay despradong naghahanap, isang bangka, kahit isang maliit na balsa, kahit isang pirasong kahoy na pwedeng kapitan. At dun, sa gilid ng dalampasigan, bahagyang natatabunan ng babaging, nakita niya ito, isang maliit na bangkang pangisda. Marahil ay ginagamit ng mga aswang para sa kanilang pangingisda sa araw. Mukha itong luma at marupok, ngunit para kay Ramil, ito ang pinakamagandang sasakyan sa buong mundo. Narinig niya ang masigaw na papalapit na. Wala ng oras. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para itulak ang bangka patungo sa tubig. Ang buhangin ay nagpapabagal sa kanya. Ang pagod ay humihila sa kanya pababa. Ngunit ang imahe ng nag-aapoy na siga ay nagtulak sa kanya pasulong. Nang umabot na sa hanggang tuhod na tubig, lumundag siya papasok sa bangka. May isang sagwan. Kinuha niya ito at nagsimulang sumagwan na parang isang bali. Papalayo sa isinumpang dalampasigan na iyon. Mula sa gubat, lumabas ang maaswang. 4, 5, 6 sa kanila. Ang kanilang maanyo ay nag-iba-iba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sumisigaw sila sa galit. Tinuturo siya. Ang ilan ay tumakbo papasok sa tubig. Sinusubukang habulin siya. Ngunit huli na. Ang bangka ay nasa mas malalim ng bahagi.
Nakasagwan siya papalayo hanggang ang masigaw ay naging magulong na lang na tinatangay ng hangin. Hanggang ang maanino sa dalampasigan ay naging maliliit na tuldok na lang. Hanggang ang isla mismo ay naging isang madilim na anino na lang sa abot tanaw. At pagkatapos, mag-isa na lang siya. Siya at ang malawak, tahimik at walang katapusang dagat. Walang nakakalam kung ilang araw siyang lulutang-lutang. Ang init ng araw ay sumusunok sa kanyang balat at ang lamig ng gabi ay tumatagos sa kanyang nga buto, naubos ang kanyang lakas. Ang gutom at uhaw ay naging isang palagyang sakit. Maraming beses na siyang halos sumuko. Maraming beses niyang naisip na tumalon na lang sa dagat at tapusin ang lahat. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, nakikita niya ang mukhang kanyang lolo. Naririnig niya ang huling sigaw nito. At siya'y muling sasagwan hanggang sa isang araw, isang tuldok ang lumitaw sa abot tanaw. Isang bangkang mas malaki, isang fishing trawler. Sumigaw siya. Iwinagaywe niya ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon sa lupnang napakatagal na panahon, may sumagot. Ang pagbabalik ni Ramil ay hindi isang kwentong tagumpay. Isa itong kwentong multo. Natakpan siya halos wala ng buhay. Nakaratay sa isang bangkang hindi kanya. Dinala siya pabalik sa kanilang baryo. Ngunit hindi na siya ang Ramil na umalis. Ang balitang ng pagkamatay ni Lolo Badong at ang himalang pakaligtas ni Ramil ay mabilis na kumalat. May mga nagsasabing sinuwerte lang siya. May mga nagsasabing may milagrong nangyari. Nakuha niya ang kaunting pera mula sa tulong. Mangingisdang nakakita sa kanya. At mula sa kumpanyang mayaring trawler bilang bayad pinsala sa trahedya. Nakabili siyang sarili niyang bangka, mas malaki at mas bago. Nagpatayo siyang isang disenteng bahay. Hindi siya mayaman, pero hindi na siya mahirap. Ang mga dating tumitingin sa kanya ng mababa, kasama na si Mang Teban, ay bumati na sa kanya ng may pagalang. Ipinakita niya ang pera kay Mang Teban. Pumayag itong ipakasal si Melanie sa kanya. Ngunit ang kasal ay hindi masaya. Si Melanie ay nasa tabi niya. Ngunit ang isip ni Ramil ay nasa ibang lugar. Sa gabi, kapag yakap-yakap niya ang kanyang asawa, hindi ang init nito ang kanyang nararamdaman, kundi ang lamig ng dagat at ang init ng siga. Hindi niya kinuwento kaninuman ang totoong nangyari. Paano niya sasabihin? Sino ang maniniwala? Sasabihin nilang nabaliw siya, na ang trauma ay umakyat na sa kanyang ulo, kaya titinago niya ang lahat sa loob. Isang baul ng kadiliman na siya lang ang may hawak ng susi. Isang gabi, ilang buwan matapos ang kanilang kasal, nakatayo si Ramil sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Tinitignan niya ang sarili. Ang kanyang balat ay mas maitim. Ang kanyang katawan ay mas payat at may mapilat sa kanyang braso na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang kanyang mamata. Wala na roon ang kislap ng kabataan. Ang nandun ay isang malalim, madilim na balon na tila nakakita ng impyerno. Habang nakatitik siya sa kanyang refleksyon, isang bagay ang nangyari. Ang Ramil sa salama ay ngumiti. Hindi ito ang kanyang ngiti. Hindi ito isang ngiti ngang saya o lungkot. Ito'y isang ngiting pamilyar. Isang ngiting malamig, tuso, at puno ngang isang lihim na kasamaan. Ito ang ngiti ni Aling Nita. Napaurong si Ramil. Ang puso niya'y biglang nanlamig. Kinusot niya ang kanyang nga mata at tumingin muli. Ang refleksyon niya ay bumalik na sa normal. Ang mukha ay seryoso at pagod gayang dati. Isang ilusyon lang ba iyon? Isang larong ang pagod niyang isipan? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niya ang totoo. Nakatakas siya mula sa Baryo Lunot. Ngunit isang bahagi ng Baryo Lunot ay hindi kailanman umalis sa kanya.
Ang pilat na iniwan nito ay hindi lang nasa balat. Ito'y nasa kaluluwa at habang buhay niya itong dadalhin. At dito nagtatapos ang madilim na kuwento ni Ramil. Isang kuwentong isinilang sa dagat at tinatakan ng isang isinumpang isla. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pakikinig. Salamat sa pagsama mo sa akin sa madilim at mapanganib na paglalakbay na ito, mula sa mapanuyang mga salita sa isang bakuran hanggang sa huling lagitik na apoy sa Baryo Lunod. Ang pagsulat sa kuwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin, isang pagbabalik tanaw sa mga kuwento na ating mga lolo at lola, sa matakot na humubog sa ating pagkabata. Bawat kabanata ay isang paksisit sa kadiliman, isang pagtatanong kung hanggang saan ang kayang tiising ng isang tao para mabuhay, at kung ano ang tunay na anyo ng isang halimaw. Hindi ito simpleng kuwento ng aswang. Ito ay kuwento ng sakripisyo, ang sugdulang pagmamahal ng isang lolo na handang yakapin ang apoy para mailigtas ang kanyang apo. Ito rin ay isang paalala na ang pinakanakakatakot ng mga halimaw ay hindi palaging may pangil at pakpak. Kung minsan, sila ay nagtatago sa likod ng mangiting mapagkalinga at mga salitang matatamis. At higit sa lahat, ito ay isang kuwento tungkol sa mga pilat na iniiwan ng isang masamang karanasan. Mga pilat na hindi nakikitang mata, ngunit habang buhay na dala-dala sa ating kaluluwa. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang iyong naramdaman? Anong bahaging kuwento ang tumatak sa iyong isipan? Huwag mag-atubiling iwanan ang iyong masalobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat kuwento ay nagiging mas makabuluhan kapag ito'y pinagsasaluhan. Muli, ako ang inyong manunulat ng lagim. Hanggang sa susunod na kuwento ng kadiliman.